pala to picture, guys. Video pala to. Good morning, guys. Oh, tayo ay magkikwentuhan na naman ulit. Ha? At pipilitin natin palakihin ang boses ng lulang bungal ninyo, guys. Gagawin ko ang lahat para mapalaki-laki naman ang boses ng lola nyo. Para naman hindi makuliglig ang inyong mga tenga, guys. Magchichismisan tayo. Hindi chismis to, guys. Totoo itong nangyari. Ano ba naman? Ito ang pinakaayaw ko ngayon. Ito ang pinakaayaw ko dito, guys. Yung sa sobrang lamig ng yung leeg is, kailangan mo maganito. Nasasakalak. Bawal yun. Para hindi talaga ako komportable sa ganitong mga kasuotan, guys. Alam nyo naman kung ano yung mga kasuotan natin dyan. Ito ay pinagtitiisan ko lang isuot para na tayong astronaut. Ay, nako, guys. Ano bang kwento ng lola nyo? Ganito, guys. Bibigyan natin ng reaksyon ang message. Message ba yun? Kasi ang post ng ating idol na si Baste, ang ating Kuya Baste. Kikuya naman si Lula. Huwag ka na nga makikuya. Hindi ka bagay, Lulang, hindi ka bagay maging kapatid ni Kuya Baste. Ganito, guys, maubos na ang oras natin dito sa introduction. Ganito naman, guys, ang ating reaksyon doon sa unang reaksyon na natin, yung interview ni super ating nila. Kamuntik akong mahulog sa aking kinauupuan. Mantakin mo sabihin niya na nagsorry sa kanya si ating Kuya Baste, at hindi niya pati nilinaw kung ano ba ang pinagsorry ni, kung ano yan, kung talagang hindi yan kung hindi yan talaga politiko. Ito ang paningin ko talaga sa ating nila na yan, guys. Na lahat ng bagay ay mukhang puro politika ang ginagawa niya. Akala ko ba is close na close siya doon at halos nga ipagpalit niya daw kuno siguro kay kanyang kapatid, ang pamilya na yan na Duterte, di ba? Tapos ganun ang kanyang tirada na parang niya, pinupolitika niya pa rin. Yun ang tunog ko doon. Binitin tayo. Paano yung mga yung mga nabubulagan dyan? Di syempre kampi na naman sa kanila. Tingnan nyo, nagsorry si Baste. Kasi siguro baka lasing lang yun. Ganun pang isipin ng mga supporter nila. Baka naman nakainom lang yun si Baste, kaya nasabi niya yun, mantakin niya yun, nagsorry kay Ateng. Hindi niya magalinawin na nagsorry si Baste dahil sa kapatid siya ng Kuteng. Naku, Diyos ko. Iba talaga ang amoy ko dito sa ating nila na to, guys. Ito ay mukhang makamandag ito. Kung kayo ay halos magwala na kayo dyan dahil sa minama ni obra, ang sabi ni Palangga ay minama ni obra lang ang inyong Kuteng, is ito ang nakakatakot. Mukhang nakakatakot. Mukhang nakakabahala na naman ito, guys. Yan ang sabi ni Atenyong Lego. Ito talaga ang mukhang nakakatakot talaga, guys. Mukhang may pinagmanahan ito. Ang kanilang Ateng na yan. Mahirap na lang magsalita, guys. Kasi, alam nyo ba kung buhay lang ang mama ko is ilang taon na kaya ngayon? Mga 100 plus na siguro siya. Kaya alam na alam niya ang liko ng mga bitukan yan noon. Kaya ako'y nagtataka talaga ako kung bakit nila ina-idol talaga yan. Yan, natulo-tulo yan sipon ng lola niya. Hindi ko talaga maubos kung bakit idol siya ni Palangga. Na ang balita niya doon sa amin na ganyan nga. Kung saan siya, ganito na lang ang sabihin natin, na mukhang mahilig siya sa hagdan na makakaakyat siya kung saan niya gustong umakyat. Yan ang mukhang nakikita kong strategy ng nanay niyan. Kaya mukhang mana itong si ating nila. Hindi naman natin sila sabi. Mukhang mana siya sa kanyang pinagmanahan. Kasi mukhang politika lahat sa kanya. Ito ang naaamoy ko, guys. Nakita nyo naman, sinabi ko sa inyo, malaki ang ilong ng lola nyo. Kaya nakakaamoy ng hindi ninyo siguro naaamoy. Ito pa ang pinapagpasalamat ko. Ito pa ang ipinagpapasalamat ko sa ating may lalang. Kasi ako'y parang biniyayaan ako, guys, ng napakalakas na pang-amoy.
biniyayaan niya ako ng ilong na malaki ang butas. Para makaamoy ako nang hindi na naaamoy ng natural na tao. Oh. Ano ka ba, Lola? Kuliglig ka ba? Kakanuno ka sa punso. Hindi naman gano'n, guys. Ganito lang kasi, sa tuwing magtitignan ko lang, at pag-aaralan ko ang mga kilos ng ating nila, is, at din, hinahanap ko sa aking damdamin, kung ako ba ay, halimbawa, katulad na lang kay Tatay Digong noon, di ba? Unang tingin ko pa lang, ay sabi ko, mukhang may ibubuga ang isang ito. Pero, kahit anong hanap ko sa aking dibdib, ano naman tayo guys? Dibdib guys, kahit anong hanap sa dibdib ng inyong luwa, ay hindi makita. Sobrang hindi, malaki Ano ba, Lola? Ayusin mo ang kwento mo. Kasi hinahanap ko siya dito. Kung ano ang mararamdaman ko sa tuwing makikita ko ang pagmumukha niya. Pero wala talaga guys. Parang ang layo-layo. Kumbaga, yung para kang nagkaroon ng kapatid na, na sa labas, siguro. Na hindi mo mahanap dito kung nandiyan ba siya sa iyong puso. Parang gano'n ang pakiramdam mo. Pag nakikita ko si noon, kahit noon na wala man akong kahilig-hilig baga sa wala man akong kahilig-hilig noon sa sa politika. Pag nakikita ko lang sila, parang walang pumapasok sa dito na hindi katulad ng naramdaman ko nung kay Tatay na hindi ko nga kilala siya, di ba? Nakita ko lang siya sa isang interview sa TV. Tapos, sabi ko, sino ba yan? Parang nakakatakot naman kako yan. Pero na-stuck ako doon. Ay, iba ang pinakakahiligan noon ng lola nyo. Yung mga game dyan sa bingo-bingo. Bingo-bingo. Tapos biglang dumaan ang news. Na, yung parang so, may biglang dumaan yung interview ni Tatay. Sa wall ko, habang nag-scroll ako, is dumaan yung video ni Tatay sa interview sa TV yata. Anong TV ba yun? Mas hindi ko na matandaan. Sabi ko, sino ba na to? Ang lakas naman ng boses, nakakatakot naman to. Doon na ako na-stuck nung kung ano-ano yung narinig ko. Sinasabi niya, ay sabi ko mag-i-eleksyon na pala sa amin. Kasi nandito ako noon Sabi ko, sino ba to? Tapos, andoon na ako talaga guys. Sabi ko, bakit ganito ang pakiramdam ko dito? Panoorin ko nga ito. Naku, Diyos ko, hindi na ako nakawala magmula noon. Yan ang hindi ko talaga maramdaman sa pamilya na yan. Mula't mula. Na hindi ko malaman kung bakit maraming mukhang nabubulagan. Ito lang ang opinion ng lola nyo guys dyan sa ating nila na yan. At about naman dito sa na to. About naman dyan sa interview na pa na yan. About naman sa interview na yan na hindi niya man lang nilinaw. Kung talagang mahal niya ang pamilya na yan, is lilinawin niya. Kasi kung ako yan, halimbawa mahal na mahal ko ang pamilya na to, at iniidolo ko, na kahit mga kapamilya ko ay halos ipagpalit ko sa pamilya na to, dahil yan ang mukha, diba? Dahil yan ang mukhang pinapakita niya sa taong bayan, diba? Na ganun siya, parang nagiging siyang hero pa. Yung parang, ang galing naman natin, ipagpapalit pa niya ang kanyang kapatid at ang halos ang kanyang buong pamilya, maproteksyonan lang ang mga Duterte. Doon ko palalong napatunayan sa interview na yun, na mukhang puro lang pala, pakitang tao. Ito ay opinion ng lola nyo sa interview na niya yun. Kasi, ako, alam nyo guys, kaya madali kong nakukuha ang ugali ng isang tao. Kasi, pag napanood ko ang mga sinasabi niya, at ito ay pinapasok ko sa aking sarili kaagad. Halimbawa ako siya. Di ba? Ganun kaagad ang gagawin natin, guys. Ipapasok natin yung mga sinasabi niya sa atin para hindi tayo naliligaw. Ganun ang ginagawa ko, guys. Halimbawa, may interview siya. Tapos pinapanood ko siya. Sabi ko, akala ko guys, siya doon kay sila Tatay. Sabi ko, kung ako yan, hindi ko sasabihin yung ganyan, lilinawin ko. Kasi sasabihin ko yan na ganito. Oo. Kaya, noon, nung nandun ako, nagsorry talaga si Basti sa akin. Pero, nagsusuri siya kasi ako nga is alam niyang masasaktan din ako. Kasi kahit papaano, kapatid ko yung inaano niya, di ba? Di ba? Ganun ang kanyan dapat na sasabihin sa taong bayan. Hindi yung dahil sa sinabi niya na yun, is parang nagalit tayo. Parang tayo kay Basti. Ano ba naman yan si Basti? Parang walang isang salita. Parang ganun ang unang magiging reaksyon nang hindi nakakaunawa sa pamilyang ito. Di ba? Halimbawa, wala man tayong kaalam-alam sa mga about sa politics is, ano ba namang klaseng tao yun?
Oh, nag, nag, bilib na sana ako sa kanya. Bakit nagkaganon? Wala namang palang isang salita. Baka lasing lang yon, kaya niya nagawa yon. O di ba? Ganun kaagad ang magiging reaksyon natin sa sinabi na yon ng kanilang ating na yan. O, tingnan nyo kung anong tirada yan. Ay, naku, baka bawal yan. Anong strategy ng tao na yan? O, dyan pa lang makikita nyo na. Kaya ikaw ating Inday, hindi kita maintindihan talaga. Hindi ko maintindihan ang aking idol na ating Inday. Or, baka naman, natatakot lang ang ating Inday. O, dahil mahal niya nga siguro si tatay, is kahit magmukha siya dyan na kawawa, o kaya magmukha siya dyan na pauuto-uto, is gagawin niya para lang siguro maproteksyonan ang ating tatay. 'Di ba? Dahil nga pinapasok na nga daw ang ICC na yan na walang palabra de honor, nabdayon na yan. Na ilang beses ko ba sasabihin na hindi pwedeng makialam yan sa soberente ng kangkoking betente. Oh, asaan ang sinabi niya na yon? Ha? Kaya nga walang palabra de honor ang sabi ko niyan sa isa kong video. Oh. Tapos sa kabila niya naman, yan ating Inday, is naniniwala ko, halimbawa bagang may pangako siya sa'yo. Diyan ka lang Inday, akong bahala rito. Ako ay magpuproteksyon sa inyo. Sabihin ko man na ganito, ay kung may mga nangyayari man na ganyan, is huwag kang mag-alala. Paano kung, pinapaikot ka lang pala, ating Inday? Na, baka umaasa ka, napuproteksyonan ang iyong tatay, or ikaw, o maging sino pa man nasangkot dyan sa ICC na yan. Nako, sana nga, hindi napapaikot ang ating Inday. Ito ang, nakita nyo naman, kay sabi ko man naman sa inyo sa umpisang-umpisa, na ang laki ng butas ng ilong ng lola nyo, kaya madalas siyang makaamoy nang hindi nyo naaamoy. Mukhang ganito ang pang-amoy ko dyan, guys. Oo, hindi kaya ang ating Inday ay napangakuan ng proteksyon about kaso na yan na mga ibinabato sa kanila ng ICC na yan. Ito lang ay naisip-isip ko lang, guys, ha? Hindi kaya may inaasahan siyang pangako mula sa kampo na yan. Kaya hanggang ngayon is nagmumukha siyang, alam niyo guys, sa tuwi pating magsasabi siya ng I love you lakay is, parang hindi ko matanggap sa puso ko ating Inday. Kasi sa kabila ng mga pambubudol na daw sa inyo dyan, is anyan ka pa rin, may lablab ka pa. Sabi nga dito, ang labo-labo yan. Ang sabi ng lablab na yan, kay lakay. Sino ba yung lakay na yan? Yan ba siya, no? Yan ba si Bangag daw, sabi ng tatay mo, ang nilalablab mo? Hindi kita maintindihan talaga ating Inday. Oo. Kahit ba, sabihin na natin, na iyan ay mukhang paratang pa lang kasi wala pa namang katibayan na, pero hindi magpaparatang ang ating tatay nang wala siyang napakalakas na ebidensya naman ating Inday naman. Ito tuloy ang nakakaano sa'yo. Ito ako'y hindi bulag na taga-samba kasi pagpasensyahan mo ako ating Inday kasi ganito ang pakiramdam ko sa'yo. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid at ang ating tatay Digong, kayong pamilya na. Pamilya nyo, mahal na mahal ko kayo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit minahal ko kayo. Na hindi nyo naman ako kapatid. Baka kapatid ako ng ating Inday. Hindi. Naging assuming na naman ang lola nyo. Nawala na tuloy ang boses ng lola nyo. Kasi, ang lapit nyo talaga sa aking puso talaga ating Inday. Kahit hindi ko pa kayo nakikita personal. Diyan pa lang kayo sa TV ko nakikita. Pero ang lapit-lapit sa pakiramdam ko na kahit kailan ay hindi ko naramdaman dyan sa pamilya na yan na nilalab mo. Kaya hindi ko alam kung bakit. Itatanong ko, gusto ko itong itanong sa'yo kung bakit kalablab ng lakay. At kung iyan ang tinutukoy mo sa lakay mo na yan, papayag ka niyan? Love mo yan kahit sabi ng iyong tatay ay bangag daw. Lalakihan ko ang mata ko para makita ko ang hindi ko nakikita na kung bakit nilalablab mo siya. Sabagay, ano mo yan ating Inday, ha? Hindi kita pinapakialaman. Gusto ko lang magbigay ng doubt kung why. Bakit? Sa kabila ng mga sinabi ng iyong tatay, is love mo pa rin? Kung siya ang tinutukoy mo, hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. O baka yung tatay, baka idol mo yon. Hindi ko naman maintindihan ating Inday kung bakit. Ito lang, sige.
hindi ka namin mapanghihimasukan sa mga desisyon mo. Baka ikaw ay may strategy din. Kasi, di ba, kanya-kanya tayo strategy. Ang lola, may strategy ba ang lola? Ang lolang daldal is may strategy rin ba? Hindi ko na maintindihan. Iba na yung ating iba na ang iba na ang tinatahak natin, guys. Bakit mukhang naliligaw tayo ng topic? Saan ba ang topic natin? Si Ating Inday ba o si Kuya Baste? Nang limiit na naman tuloy ang boses ng lola nyo. Si Kuya Baste ang sinabi nating topic. Ba't napunta kay Ating nila at Ating Inday natin? Ganyan talaga, guys, ang kwento. Paikot-ikot, parang buhay sa mundong ito. Paikot-ikot, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, katulad pag nasa bed kayo. Saan ba napunta? Lalo, tuluyan na tayong naligaw. Niligaw na tayo ng inyong lulang daldal, guys. Ako'y naiinis dito sa suot ko, guys. Para na tayo dito. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko talaga matanggap itong ating suot na to. Ako'y tingnan nyo, namumula na naman ang lola nyo. Nagiging mistisa. Kasi, hindi tayo makahinga dito sa ating suot na to, guys. Pero kailangan nating magtiis kasi wala tayong heater dito. Baka naman manigas na naman ang kamay ng lola nyo. Hindi na naman magalaw saan na ba ang kwento ng lola nyo. Ganito, guys. Yun lang ang paningin ko naman talaga, Ating Inday. Kasi, hindi ko na masasabi, parang ang pakiramdam ko, parang ko na kayo parang tanugo ko na kayo. Nag-assuming ka na naman, naging assuming ka na naman, lola, naging assuming ka na naman, lola. Pero ganun talaga ang pakiramdam ko talaga, guys. Hayaan nyo na ang lola nyo. Kasi yun ang pakiramdam ko, bakit ko sila mahal. Maging sa sarili ko, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagmamahal sa kanila, sa buong pamilya nila. At ngayon ko na pag-isip-isip, na baka ganito din ang nararamdaman ni Palangga sa kanilang pamilya na yan, hindi natin malaman. Kaya wala tayong karapatan panghimasukan ang kung anong gusto nila sa buhay nila. Na kung sino, hindi natin hindi natin sila matuturuan kung sino ang dapat nilang mahalin, di ba? O kaya, pagbigyan na natin sila. Halimbawa, yun naman ang minahal ni Palangga na pamilya, at ako naman ay sila Tatay Digong. Ang minahal ko talagang parang kadugo mo na yun. Para bagang ganun ang nararamdaman ko talaga sa mga kapatid ko, guys. Oo, doon sa aking probinsya. Pag nagkikita-kita kami, ganyan ang pakiramdam ko. At pag ito namang pamilya nito ang nakikita ko, halimbawa dito sa wall ko, at dumaan sa aking wall, is hindi ko talaga sila ma-scroll pa. Yung hindi ko sila mabaliwala, pinapanood ko talaga. Ngayon nga hinanap ko talaga si Baste, yung kanyang kahit alam kong doon sa kabila is magkaka-violation ako pag lumabas sa aking notification doon, na ang ating Kuya Baste, nakikuya ka na naman, ang ating idol na si Baste, kasi nag-follow ako sa kanya. Lalabas yun sa notification ko, ibawal doon. Diyos ko, tapos na tayo dito. Talagang wala na tayong pag-asa makabalik doon, guys. Mamaya-maya lang baka ako'y magkaroon na ng notification na you violate the Constitution. Napunta tayo sa Constitution. You violate our Constitution. Yun ang magiging message siguro sa akin. Ay, naku, Diyos ko, guys. Paano na tayo nito? Dahil sa pagmamahal natin kay Kuya Baste is, finalo ko siya. Bawal na bawal ko si doong, guys, ang politics. Buti ko sa page yun. Wala kasi ako sa page. Hindi ako sa page. Buti pa sa page ko na lang siya pinalo. Hala, sandali, guys. I-follow na lang natin si Kuya Baste sa page na lang pala. Una ko, Diyos ko, baka naglabasan na doon yung kasi doon ko nga nakita yung di ba? Yung Kilabanat Bayla. Sabi ko, meron pala si Kuya Baste na mahanap nga. Tapos yun, ang lumabas nga, ano na ba yun? Mukhang may nag-agaw na naman ng laman ng utak na maliit ng lola nyo, guys. Ano na yung topic natin? Ayan kasi, kung saan ka napupunta naman, lolang daldal naman. Ako, sandali, guys, makapagalitan tayo ng Tatay Digong yung taba dyan sa taas kasi tumutunog yung ating washing machine. Sandali nga, guys. Kasi hindi ko pala nailagay yung takip. Sandali. Ganito, guys. Oo. Nilinaw. Siguro binigyan pa ng konting pagkakataon ni ating Kuya Baste na bawiin o kaya ipaliwanag ni super ating nila
ang about doon sa interview na yon na sinabi niyang nagsorry sa kanya si Basti. At hindi na nakatiis ang ating Kuya Basti, guys. Kasi mukhang hindi nangyari na ang siguro ang kanyang inaasahan na linawin ni super ating nila kung ano ang ibig sabihin ng pagsusuri ni Kuya Basti natin. Oh. Kaya ayon, nag-post siya ng isang mensahe na nililinaw niya kung bakit siya naghingi ng tawad kung bakit siya naghingi ng tawad sa super ating nila, dyan sa kabila. Kaya ayan, pahiya. Kailangan pa bang linawin ni Basti naman? Oy, Aimee. Ano ba namang klase yan? Akala ko ba mahal mo sila? Bakit mo sila nilalagay sa alanganin? Mukhang nililigaw mo ang mga taong bayan sa iyong sinabi na yon, na ano yon, sa natural na reaksyon ng natural na magiging reaksyon ng mga followers nila tatay at nagsusuporta sa kanila na anong klaseng lalaki naman ang aming Kuya Basti na wala palang isang salita, kasi iisipin ka agad namin na bakit siya nagsorry. Ang ibig sabihin, nagkamali lang siya ba sa kanyang sabi na mag-resign ang iyong kapatid? Nako. Lilinawin mo naman, ateng. Huwag mo naman kaming ililigaw. Mukha tuloy ikaw ay nanliligaw sa amin na naman. Kaya kami iniwala ng tiwala sa iyo talaga. Oo. Super ateng. Alam mong ikaw yan. Super ateng, ayusin mo, lilinawin mo kung talagang mahal mo ang pamilya na yan, hindi mo sila ilalagay sa alanganin. Buti na lang may lakas ng loob ang aming Kuya Basti na linawin ang iyong iyong sinabi sa interview mo na gano'n, na naghingi ng tawad ang aming Kuya Basti. Kung hindi, di nawalan kami ng ano sa kanya. Ay, sabi, akala ko pa naman atapang-atao ang ating ano. Ganun kaagad ang magiging reaksyon namin na matuturn off kami kay aming Kuya Basti. Kasi akala namin is totoo yung sinabi niya at magiging katulad lang pala ng kapatid mo na walang palabra de honor ang magiging pakiramdam na namin. Ay, wala na yan si Basti. Matapos niya sabihin, is babawiin niya. Kaya dapat naman lilinawin mo. Mukhang nilagay mo naman sa alanganin ang aming Kuya Basti naman. Ayan, siguro ginaid ka ni Lord para yung mga nakatutulog pa dyan is magising na dahil sa mensaheng ipinost ng aming Kuya Basti. Ano? Ano? Akala mo? Talo-talo mo lang si Kuya Basti namin na hindi napapalag sa'yo? Pumalag. Mas lalo pa siyang naging mabango sa amin at napunta ka doon sa ibaba, bumagsak ka. Imbes nasa gitna ka pa namin na ano ba to? Ito ba si ate? Nag-iisip pa kami. Nag-iisip pa kami kung kakampi ka ba talaga or ano. Ngayon, napatunayan na namin na hindi ka kakampi. Naku, Isko, lumaki yung boses ko tuloy sa'yo. Nang dahil sa pinost na yon ng aming Kuya Basti, is nahubarang ka. Siguro ginaid ka ni Lord na ganun ang lumabas sa bibig mo para mapatunayan namin kung anong klaseng tao ka at kung saan ka ba talaga. Ito pa ang isa naming napatunayan na pumasok sa aming mga isipan pumasok sa aking isipan na hindi ka mukhang para sa bayan, mukhang para ka sa inyong angkan lang. Kasi mukhang pinapaikot mo kami lahat. Ano yan, nililigaw mo kami. Yan ba ang strategy mo? Mukhang ang dumi naman, ateng, naman ninyo. Ay, ang dumi naman, ang strategy mo naman. Mantakin mo yan. Pati yung akala namin is mahal mo ang pamilya na yan. Inilagay mo sa alanganin. Halimbawa na lamang na hinangaan namin si Kuya Basti na dahil sa kanyang mga sinabi na yon, sa kanyang na wow, ito ang hinahanap namin na maging papalit sa aming Katay Digong, kasi mukhang siya ang karapat-dapat na sumunod sa mga yapak ng kanyang tatay at inidulo namin ito ng lubos-lubos mula ng gabi na yon, at ito ay tumatak sa aking isip na itong Basti na to ang aking magiging presidenteng susunod. Tapos lumabas ka sa interview at sinabi mong ganon na naghingi ng tawad sa akin.
Hindi mo nilinaw na naghingi sa akin. Kung ako ikaw ha, ganito sasabihin ko, dahil mahal ko ang pamilya na to, at ako ay, ang aking katapatan ay ililipat ko na dito sa kanila. Dahil, di ba, pumunta ka nga dyan, ang lakas nga ng loob mo eh. Alam mo, sa pagpunta mo doon, maraming nagtaka. Doon pa lang, sabi ko, ano to? Ano ba yan? Mukhang marami din hindi natuwa. Kasi, nababasa ko yung mga comment is ang kapal. Sa kabila ng mga sinabi na yun, kung ako, sa kabila ng mga sinabi na yun ni Basti sa aking kapatid, hindi na ako magpapakita doon. Uuwi na ako. Kasi hindi ako ganun kakapal. Baka mapagbuntungan pa ako ng galit ng pamilya na to. Pero andoon ka pa rin. Kaya yon, doon parang unti-unti na talaga kitang nahuhubaraan. Sabi ko, ano to? Matindi tong isang to. Gagawin niya ang lahat para lang mapakapasok. At mukhang nagiging ano ka patuloy, ang paningin namin is mukhang nagiging spy ka patuloy dyan sa pamilya. Mukha lang ha. Ito lang is opinion lang namin bilang mga taong bayan. Makita mo, basahin mo yung mga comment doon. Ang lumituloy ang boses ng lola mo. Na parang ganun ang nangyayari nung pumunta ka tuloy. Hindi nakaganda sa karir mo yon. Kaya, pwede ba? Manahimik ka na lang sa inyong side. Huwag ka na yung para kang namamangka sa dalawang ilog. Kasi booking na kayo. Ngayon sa sinabi na ito ng aming Kuya Basti, na may mensahe niya. At ipinapaliwanag niyang hindi siya nagsorry doon sa sinabi niya sa kapatid mo na umalis na dyan. Kasi mukhang hindi siya nararapat dyan. Kasi ang dapat dyan yung may pagmamahal sa aming mga taong bayan na dapat na pinagsisilbihan ninyo. Dahil kung wala ang taong bayan, wala kayong sasahurin dyan at wala kayong mga trabaho dyan. Kaya kayo nilagay dyan para mag-isip kayo kung paano tayo umunlad lahat. Hindi yung nag-aaway-away kayo dyan kung ano mga hindi yung kung ano-ano mga pinagagawa ninyo dyan. Ako, tigilan nyo na ang taong bayan. Kilala na at basang-basa na talaga. Basang-basa na ang inyong kaluluwa. Basang-basa na kayo sa kaloob-looban naman. Huwag nyo na kaming paiikutin naman. Ateng ninyo dyan. Ayan. Akala mo hindi papalag ang aming Kuya Basti. Ang nangyari tuloy doon sa iyong interview at sa kakaunting mensahe ng aming Kuya Basti is lumubog ka sa pinakailalim tuloy. Nahubarang ka tuloy. Ayan. Ayan, sinasabi ko. Nasabi ko nga, talagang andyan si Lord. Siguro ginaid ka sa... At yun ang ginusto ni Lord na lumabas sa bibig mo. Para ang aming Kuya Basti ay hindi makatis at gumawa ng mensahe para sa amin. Di nahubarang ka ngayon. Nakitang-kita na pinaikot mo kami at ang mga taong bayan na nanood sa'yo, na nakapanood sa'yo sa interview mo na yon. Di ba? Ikaw nga, ilagay mo nga ang sarili mo sa amin. At mapakinggan mo yung pagkakasabi mo na yon, na minilagay mo kami sa alanganin at pinapag-isip mo kami. Bakit ba magsusuri ang aming idol naman? Nakaka-turn off naman. Akala namin is, may isang salita ang mga Duterte. Yung pala hindi, na-turn off kami. Ako'y talagang, sabi ko, ano ba nangyari? Pero hindi ako ganun. Kasi mabilis mapaikot, ateng, ha? Tandaan mo yan. Kaya ako'y sabi ko, either na natumbo ko. Kaya hindi mo kami mapapaikot. Paano yung mga hindi nagmamahal sa kanila at nag-uumpisa palang mahalin sila, dinalaglag ka agad sila. Yung ba ang strategy mo na yon, na dapat hindi na madagdagan yung mga nag-follow sa kanila? Hinulog mo yung mga nag-uumpisa palang humanga kay Baste. Dahil sa mga sinabi mo na yon sa interview mo. Ganun ang magiging reaksyon nila. Ay, wala pala ito. Buti hindi pa ako nag-follow. Ganun. Di ba? Pero kaming mga talagang kumbaga inuubana na kami sa kaka-follow kay tatay. Hindi mo kami maiisahan, ateng. Yan ay sabi ko, wala. Ito ay mukhang patibong ito.
para tayo ay pag-isipin na sabi ko hindi magagawa ni Kuya Basti na bawiin niya ang kanyang isang salita. Dahil alam natin ang mga Duterte may isang salita. Hindi katulad ng kuting mo, ng iyong dayunyor na walang palabra de honor. Dahil asaan yung sinasabi niya na hindi pwedeng makialam ang mga ICC na yan dahil sa soberente. Soberente pa kayo dyan na nalalaman na wala naman ano nangyayari. Kaya nga siguro yan hindi, ganito na lang tuloy ang naaamoy ko guys. Parang ewan ko. Ayun ang magsalita para kay ating Inday na hindi natin naalalaman kung bakit hanggang nandiyan pa rin siya. Baka pinangakuan siya na poproteksyonan ko kayong mag-ama. Kaya dito ka lang. Naku, baka ganyan ang ginawa kay ating Inday. Baka pinapaasa lang siya dyan na wag siyang aalis dyan. Kasi kapag baka sinabihan si ating Inday na ito ay naisip-isip lang lola nyo guys ha. Hindi ko sinabing ganito ang nangyayari. Baka naman pinangakuan si ating Inday. O kaya baka naman sinabihan si ating Inday na kapag umalis ka sa ating samahan, bahala na kayong dalawang mag-ama. Wala na kaming gagawin. Papapasukin na namin yan. Hindi na namin kayo poproteksyonan. Kung ano-ano pa dyan. Paano kung hanggang pangako lang Ate Inday? Paano kung sa bandang dulo wala rin naman pala silang gagawin? Dahil nga tingnan nyo yan Sinabi nilang hindi papapasukin. Saan? Natupad ba? O baka natakot na si ating Inday? baka takot na si ating Inday kaya hindi siya makawala-wala dyan. Hindi kaya? Ito tuloy ang naiisip namin. Na, kaya hindi ka dyan makawala kasi baka natatakot ka na sa kaligtasan ninyong mag-ama. Hindi kaya ganyan ang nangyayari kay ating Inday? Ano kaya guys? Diba? Makakapag-isip ka tuloy na ganyan. Baka si ating Inday sa kabila ng mga sinabi na yun ni tatay na nabangag nga, andyan pa rin siya dahil ay ano ba yan? Akala ko nandito sa baba ko ito. Nandito pala ang dumi sa aking cellphone. Sabi ko, bakit ako may nunal dito? Nasaan na tuloy yung kwento natin, guys? Oo. At wag naman tayo, guys. Wag nating pag-iisipan ng kung ano ang ating Inday. At wag nating panghihimasukan kung ano ang gusto niya. Kung gusto niyang mahalin yung lakay na yan, hindi natin kilala yung lakay na yan. Hayaan ninyo siyang mahalin niya yung lakay na yan. Pero ito ang nakikita ko sa kanya dyan. Kung sa kabila ng sinabi ni tatay na bangag nga, andyan pa rin siya. Yun lang ang nakaka-turn off talaga kay ating Inday. Diba? Not big deal na ba ang pagiging bangag? Yan lang ang katanungan ko kay ating Inday, diba? Naku, Diyos ko, andyan tatay niya. Tayo naman ay madidistract na naman tayo dito, guys. Magliliit-liit na naman ang boses ng lola niya. Manliliit. Manliliit na naman ang boses ng lola niyo. Nandiyan na naman ang tatay niyo. Ano kayong ginagawa niya dyan sa kabilang kwarto? Sabi siguro, sino kausap ng aking darling dito sa ano? Lagi na lang nandito sa ibaba at may kausap. Hayaan nyo na, Sebs. Ito para pa tayong astronaut. Ako'y nagkakaroon ng ano. Ako naninigas yung aking batok tuloy. Hindi ko talaga maintindihan. Kaya, ano ba naman itong... Ganyan na lang, guys. Sandali, alisin natin ito. Ako'y nahihirapan, guys. Ano na nangyari, guys? Ba't napunta na sa ulo ng lola? Para na tayong para na tayong nagpapa 5-6. Nanigas yung bato ko dito sa ating Sinong mangungutang dyan? Mag-mekos-mekos tayo. Ano ba yung mekos-mekos ba yun? O mekos-mekos? Lamig sa liig, guys. Mag-mekos-mekos tayo. naging na tayong mag-mekos-mekos na lang tayo, guys. Saan ba napunta ang lola nyo, guys? Pagsigaan nyo na yan, kasi ano dito, guys. Inalis ko dito kasi tuloy ang boses ng lola nyo. Kasi yung aking nangalay yung liog ko. Nangalay yung liog ng lola. Ang bigat pala nito. Dito na lang natin sa ulo natin ilagay. Para na tayo na itong ewan. Mag-mekos-mekos tayo. Saan na ba yung kwento natin? Ang ganda pala nito sa ulo, mainit. Maligam-gam. Nawala yung giniginaw ako kanina kahit meron tayo nito sa batok. Sumakit yung batok ko, guys.
ano na ba yung topic natin? Nasaan na ba napunta yung ating topic naman? Ayun nga guys, buti na lang matapang ang ating Kuya Baste. Kung hindi at nanahimik na lang siya, di, nandoon na siya sa ibaba ngayon. Kasi dahil sa sinabi na yun ni ating, is mawawala ang paghanga natin kay Kuya Baste natin. Sabagay ako, hindi ako nang ganun Inantay ko talaga siyang sa kanya mismo manggaling. Kasi sabi ko, hindi magagawa ni Basti yun. Pwedeng nagsorry siya. Dahil nga nandoon din yung itong isa na hindi na nga dapat siya pumunta doon. Kasi wala na naman, basang-basa na nga sila. Alam na natin ang mga strategy ng mga ganyan, guys. Hindi na tayo mapapaikot. Pero meron pa rin iba dyan. Dahil sa ginawa na yun ni ating nila, is lalo silang nahubaran. Yung mga ano dyan, yung mga nabubulagan pa dyan, hindi pa ba sa inyo malinaw ang message ng ating Kuya Baste? Andyan pa rin kayo. Ganito na lang guys ang ating gawin. Diba, mayroon pang mga natitirang mga DDS kuno na lang siguro ang mga natitira dyan. Guys, hindi na ako naniniwala talaga na mga Duterte pa ang natitira dyan sa panahon ngayon. Na ganito na lang. Ang mga vlogger na nagsasabing Duterte daw sila at nandiyan pa rin sila sa panahon ngayon, sa kabila ng mensahe na to ng ating Kuya Baste, is andoon pa rin sila. Ngayon sila mahuhubaran guys. At ngayon sila mapipilitang mamili na. Siguro ginusto talaga ito ni Lord guys. Alam ko napakalakas ng kutob ko na ginaguide sila ni Lord para mahubaran ng mahubaran. Tapos lalo na itong mga vlogger na nagpapanggap na mga vlogger na mukhang nagpapanggap lang na mga DDS. Dito na sila mahuhubaran at dito na sila mapipilitang mamili kung sila talaga ay talagang may pusong Duterte pa rin. May puso pa rin, may nararamdaman pa rin silang katapatan sa ating Tatay Digong. At dahil sa mensahe na to ng ating napakaikling mensahe ng ating Kuya Baste, is ito ang pupukaw sa mga damdaming nakakatulog pang mga DDS at hanggang ngayon ay nandoon pa rin. At kapag hindi pa rin sila nagkalakas ng loob at hindi pa rin nila ginawang mamili at nandoon pa rin sila, asahan nyo na yan guys, 4 views. 4 views na lang talaga sila. Sino ba naman ang papanig kasi sa wala naman silang mahihita, di ba? Siguro doon baka may mga bayad. Hindi natin yan talaga masusure guys. Ito lang ay siguro lang tayo. Hanggang siguro lang tayo. Kasi kung isa kang DDS, bakit ka doon natitira? Dahil gagamitin na naman nila siguro. Andito pa yung ating Inday Hindi, hanggat nandito ang ating Inday, hindi kami dito aalis. Ganun na naman. Baka ganun na naman ang kanilang maging palusot. Andito pa nga yung ating Inday. Hayaan mo na silang dyan. Dito muna tayo, bantayan natin si ating Inday dito. Kasi may palablab pa nga si ating Inday kay Lakay. Hanggat naglalablab pa si ating Inday kay Lakay, dito pa rin tayo. Ganun ang pwede nilang pang isang palusot pa nila, kaya andoon pa rin sila. Kaya pag ito si ating Inday, talagang tuluyan ang bumitaw, is baka doon na sila, kunyari, sasama na sila dito. Paano kung hanggang sa 6 na taon, is nandyan andyan yung palablab si ating Inday sa kay Lakay, andoon pa rin sila. Maligaya sila doon, kasi siguro marami silang doon. Marami silang nahihita dito sa atin. Nag-aano lang naman tayo dito. Ano ba? Mukhang talagang natuluyan na tayong maging mekos-mekos nito. Ano ba naman nga kasi, katulad ng lola nyo, na sabi ko, ultimong puting bulate dyan, puting uod, isa lang lola nyo. Pero, isinalang natin ang buhay natin sa panganib, na wala ka naman mahihita dito. At makukonsumi ka lang sa araw-araw kung anong itatapik mo, na halos wala naman nanonood sa video mo. May mag-comment man, may pa, yung parang matulog ka na lang. O kaya magpahinga ka na lang. Tapos andoon sila. Diba? Pag kunting sip-sip, kunting datong na siguro doon. Siguro lang yan Hindi tayo nagbibintang. Basta yun lang ang naisip ng lola nyo. Kasi may mga sinasabi sila banat na may mga bayaran, diba? Kasi kunting kunting sip-sip, mayroong kita na. Di ba? Hindi katulad dito kay Tatay Digong, is galing talaga sa puso mo. At
tapang at malasakit na sinasabi talaga. O, kung wala ka niyan, wala ka talaga, hindi ka talaga tatagal dito kay tatay. Kaya yan, ayun, doon sila, o, di ba? O, parang ganon, parang mekos-mekos lang, may datong na. O, di ba? Parang ganon. Kaya, sino ba naman, sa panahon ngayon guys, sobrang hirap ng panahon ngayon, hindi na nila pa iiralim pa yung puso-puso. Yan, kaya yung mga, konsensya dyan, basta meron silang namimikos-mikos, siguro. Ganyan na lang ang labanan ngayon guys. Kaya, kung hindi talaga bibitaw si ating Inday, andoon pa rin sila. Hanggat naglalablab lakay si ating Inday, andoon pa rin yan. At kung halimbawa, na talaga, at bukingan na talaga at nagkagipitan na siguro, halimbawa, nagkagipitan na at nagkabukingan na talagang tunay na talagang humiwalay ang ating Inday, isa ka pa lang sila lilipat dito. Kung kailan naubos na yung ating mga dila dito, ay nagkaputol-putol ng ating dila sa kakadaldal at nagkaubos-ubos na yung mga laway ng lola niya at nagkabungal-bungal na, saka sila yung lilipat, no? Parang baga silang walang kahirap-hirap na naman ang kanila. O, tapos yung mga nauto na naman na mga viewers man, ay, Duterte supporter pala ito, ipalo ko nga. Ipalo ko to, ilike ko. O, andoon na naman, instant na naman ang kanilang mga viewers at instant na naman ang kanilang kita. Di ba? Tapos tayo dito yung matanggal na yung dila natin, yung puso natin palagi ng kakaba-kaba. Dahil hindi na natin alam kung ano gagawin natin ditong pagpoproteksyon sa ating mga tatay digong. Pero pagkatapos tayo ditong para tayong mga tayo yung halimbawa hirap nga tayong ipaglaban dahil nandoon lahat ang pwersa. Tapos, ang sarap ng buhay nila. Lipat na lang sila at instant follower na naman. Dami na dami. Nadoble pa ng doble pa ang kanilang views at followers. Mukhang napakaligaya naman nila. Mukhang sila na lang ba ang anak ng Diyos? Kaya naman tayong mga DDS talaga, ay humanap tayo ng talagang mga original na DDS. Hindi yung lilipat lang kung kailan na mekos-mekos. Kung kailang nasa itaas na naman tayo. O, siguro, baka inaantay lang nila na tayo ang nasa ibabaw na ulit. Saka na naman sila lilipat. Lalo na yung si Abitot. Siguro, wala nang hindi nakakakilala kay Abitot. Sinusubaybayan ko. Noon yan eh. Tapos biglang pumanig na naman doon. Dati noon, unang-unang napanood ko yan is mukhang ang binapabango niya is si Lenlen. Tapos nung manalo si tatay, ay dyan na naman siya kay tatay. Tapos nung natunugan niya na naman siguro, bumabango na naman doon sa kabila, nandoon na naman siya. Kaya huwag siya makakalipat-lipat talaga dito. At mamimikos-mikos ko talaga yung Abitot na yan. Mikos-mikos. Asan na ba yung bulang kristal natin dito? Ay, oo nga pala, tingnan nyo guys, ang aking costume ng lola nyo is mukhang kristal na bulang kristal na lang ang kulang. Ayoko na. Ayoko na ang bigat sa ulo. Ako'y nahihilo guys. Nadadagdagan ang wrinkles ng lola nyo. Ayan ating, ngayon ay nahubarang ka na. Yung mga hindi pa dyan magigising, ay talagang mga na yan, 4 views na lang talaga yan guys. Kaya tatandaan nyo, ililista nyo ang mga nandoon na kunyari DDS. At iyan ay 4 views na lang talaga guys. At ito naman ang ating Inday, is mukhang baka may pangako sa kanya doon, napoproteksyonan silang mag-ama. Baka hayaan na natin siya doon, magpamalablab. Siya doon, magpalablab lakay siya doon. Hayaan niya na, ano ba yan? Ito pala. Bakit ang dumi ng aking cellphone? Hayaan na natin sila guys. Huwag tayong magwawatak-watak. Sa panahon ngayon is kailangan nating magkaisa. Sa panahon ngayon is kailangan talaga natin na tayo talaga ang magkakaisa. Dapat tayo ay magkaisa talaga. Para sa kanya, ay para hindi magtagumpay ang mga kasamaan dito sa mundong ito. Tagilid na yung ating at magbibigay tayo ng comment pa rin doon sa mga sa video ng ating idol na si Jojo de Guzman. Idol talaga kita, Jo. Hindi talaga kita matiis. Mantangin mo yan, nakuha mo si Boljing. Hanap siya ng hanap kay Boljing. Ngayon ay nakita niya na talaga guys. May nakita siyang interview ni Boljing. Kasi, di ba sinahanap nila ni Palangga at ni Jojo si Boljing. Ito ay nagpa-interview daw sa isang
Parang exclusive ang nakalagay sa video. Na, hinahanap nila at sabi nga ni may mga puting sabi daw ng puting ahas ni palang guys naka-confine nga, tapos may nag-message pa daw talaga kay Jojo na naka-confine nga daw talaga si Boljeng. At ang sakit daw nito is yan sa dugo. Meron akong kakilala nito guys na sa amin may sakit sa dugo. Naku Diyos ko, ano ba yun? Yung cancer ba yun? Cancer sa dugo yata yun. Naku, Diyos ko, napakahabang gamutan ito. Vampire. Hindi katulad ng lola. Lola no? Tapos, napakahabang gamutan ito at nangangailangan ito ng napakalaking pera. Kasi di ba bibili ka ng gamot. Ito ang pagkakaalam ng lola nyo. Kasi meron kaming kamag-anak nito guys na nagkasakit ng ganito. Cancer nga daw yun sa dugo. Na kung hindi sasalinan, every week yata yung sinasalinan. Diyos ko, halos sila na ibinta na nila, halos kaluluwa nila makabili lang ng mga gamot ay mga dugo. At hirap na hirap sila kahit teacher yung sabihin na natin ganito, yung hirap na sila na hindi na nila alam kung saan sila kukuha ang pambili ng dugo. Ang ginagawa nila is teacher nga siya, yung anak nung may sakit na yun is teacher siya guys. Tapos mantakin mo, nakikiusap siya doon sa mga co-teacher niya kung sino ang magdo-donate ng dugo sa tatay niya dahil halos namulubi na sila talaga, halos wala na talaga silang maibili ng ng dugo. Di ba kasi binibili yung dugo? Tapos ayun, kung hindi nasasalinan, pag nasasalinan is, siya, nakakapagpamasyal-masyal sa kung saan-saan, nangangapit bahay siya, tapos, mamalayan mo na naman, wala na naman, kasi nakaratay na naman siya, kasi kailangan niya na naman ng dugo. Naku, ito ang nakakatakot na sakit, guys, yung magkaroon ka ng cancer na yan sa dugo. Hindi naman tayo nang kay Boljeng, dahil yan, malalang sakit yan, guys. Pag hindi na kinaya siguro ng ng mga salin-salin ng dugo na yan, is talaga cancer na yan talaga guys. Alam nyo naman, pag tinawag na cancer, is wala nang gamot yan. May hangganan niyang buhay niyan guys. Hindi yung, sige ka lang salin ng dugo, na mabubuhay ka lang ng mabubuhay hanggat may dugo. Hindi ganun siguro guys. May hangganan din yan. Kasi parang yung filter niyan is nagdudumi daw yata. Kapag hindi na yan tinanggap, is hanggang doon ka na lang siguro. Yan ang pagkakalam ko kasi namatay din yun Nung wala na talaga silang yung kumbaga baliktad na lahat yung mga bulsa nila, wala na silang maibili at may tustos doon na sa dugo ng kanyang tatay, doon na namatay. Kaya hanggat may naisasalin siguro is mabubuhay yan. Kasi nga mapipera yan siguro, kailangan bawasan yung mga pera niyan. Pero ang natin dito is tayo ang nagpapasahod pala. Di ba pag may mga ganyang sakit na is dapat na yan, pinapalitan na, di ba? Kung totoo yan guys na may sakit na sa dugo. Leukemia ba tawag na? Hindi naman siguro. Leukemia ba yan? Basta yung cancer daw sa dugo. Hindi kailangan niya papalitan ng dugo. O kaya, lalagyan ng dugo. Kailangan ng bagbag na dugo. Yan, Diyos ko guys. Napakahabang gamutan yan. At namatay din. Hindi rin siya nailigtas ng mga gamot ngayon. Yung mga, na yan. Pero mapipira yan. Ito na tuloy ang naiisip ko guys. Dahil siguro sa napakarami na nilang mukhang naniningil na ang karma ngayon siguro. Siguro napakarami na nilang pera kaya kailangan ng bawasan. Hindi tayo natatawa sa sakit. Dahil yan ay buhay guys. Pero siguro ganyan na yan. Siguro ginusto yan ni Lord kasi baka sobra-sobra na ang pera nila, kailangan ng bawasan. Pero hindi tayo makakapayag naman na magpapasahod tayo sa pera natin ng isang hindi na dapat nandiyan pa. Kailangan na yung palitan diyan. 'Di ba? Kapag ito ay dispalinghado na, kailangan niya na dyan. Kasi nakita ko yung may sakit na yon is hindi na talaga siya parang pagkakasalin lang is malakas. Pag maya-maya na naman is hindi niya na magagampanan ang trabaho, guys. Nagpapasahod tayo sa isang taong wala ng kakayanan mamuno. 'Di ba? Kaya, kung totoo yan kay Boljeng na yan, nasakit talaga. Natatawa talaga ako sa idol nating si Jojo na napaka galing niya dyan sa mga ganyan. Yung talagang iniisa-isa niya, yung talagang sinusuyod niya yung mga bagay-bagay, yung napakagaling niyang mag-research. Kaya ka-idol ko nga yan siya, ating idol Jojo guys. Napakagaling niya pagdating sa mga ganyan. Yung para siyang detective na
ginagawa niya, kahit yan lang sa computer niya siguro, is karami-rami niyang natutuklasan. O kaya ito naman ang ating, dyan sa mga ating kababayan dyan, ay ating mga pinapasahuran dyan, na ito nga si Jojo is dyan lang sa sa mga, ang hawak niya lang siguro is talagang mga computer lang. Ang dami-dami niyang natutuklasan. Samantalang yung mga nandyan na mismo, parang mga bulag na lang. Wala. Tingnan mo. Kung totoo yung sinasabi na yan ni Jojo, saan? Lumabas ba sa news? Na may sakit na ganyan? Ang bulging na yan? At may nagreklamo ba? Oy, bulging, lumayas ka. Ay, umalis ka na dyan kasi wala ka na, hindi mo na magagampanan ang iyong tungkulin dyan. Umalis ka na. Wala man lang bang nagreklamong ganyan? Ito naman ang nakapagtataka na talaga sa ating media ngayon. Mas nalalaman pa natin kay idol natin Jojo na may sakit palang ganyan daw. Yan ay kung totoo, may sakit talaga. Si bulging na ganyan na sakit. Kasi makikita mo talaga, sabi ko, bakit iba ang kulay ng bulging na to? Makikita mo talaga sa kulay niya palang talaga noong pa. Mukhang maniniwala ka talagang may sakit na ganyan ang taong yan. Kaya, kayong mga media dyan naman, mas nalalaman pa ni Jojo na wala dyan sa Pilipinas na may sakit na pala yan. Siya ba yung nagagampanan niya pa ang kanyang trabaho dyan na pinapasahuran namin? Natin? Papayag kayo niyan? Nadispalingahado na ang nandyan namumuno dyan sa ahensya na yan. Wala man lang nagreklamo ngayon siguro na wala nga akong napanood na news naandoon pa ang sarapan ng pa-interview. Na nilabas ni Jojo sa yun ang topic niya, pinakita niya doon si bulging, ang sarapan ng pa-interview. Pag ang mga sakit na yan, ganyan talaga guys. Pag nasalinan siya ng dugo, pwede na naman siya. Pero, mostly, karamihan is nakaratay siya. Kailangan niya na naman kailangan niya na naman ng dugo, is mukhang nangunguluntoy na naman siya. Pag nakahanap na naman ng dugo, lumakas-lakas naman siya. Pero wala na siyang nagagawa, kundi makipagkwentuhan doon sa kapitbahay. Hindi na siya nakakatrabaho ng mabigat. Ano naman? Ano bang nangyayari naman dyan sa atin naman? Diyos ko, hindi ko na talaga malaman ang nangyayari sa ating bayan, guys. Dati noon, kita Tatay Digong, nagpahinga lang si TPS kung ano na mga pinagdadakdak. Hindi na si tatay ang Pero ngayon, tingnan nyo yan. Si bulging, kung talagang totoo yan na natuklasan ni ating idol na Jojo na may sakit daw na wala mang nakakaalam yan dyan sa atin. Mas nalaman pa ni Jojo na nandito sa ibang bansa yata si Jojo. Nasaan ba si Jojo? Nasaan ba talaga si Jojo? Mukhang huwag mo nang sabihin man, Lola. Baka nagtatago si Jojo. Mas nalalaman pa ng mga vlogger na nasa ibang bansa kaysa dyan sa inyo. Naman kayo dyan. Media naman. Ay, sarap pa na pa-interview doon, ewan ko nga kung totoo yung video na yun. Ito naman pumasok sa aking maliit na utak. Sabi ko, Jo, baka baka patibong na yan. Baka hindi tunay yung date na yan. Kasi tinignan nyo yung date ng interview is, November, hindi ko na masyadong naalala guys. Kasi alam nyo naman, busy ang Lola. Tingnan nyo, magsasampay ng linabhan. Nakakuha na naman ang topic ang Lola. Sabi ko, magsasampay muna tayo ng nilabhan, guys. Magagalit na talaga ang ating Tatay Digong taba, guys. Naku, Diyos ko. Basta ganun lang, guys. Naku, yung mga nandyan sa Pilipinas, magreklamo kayo kung kung totoo. Alamin nyo kung totoo talaga itong natuklasan na naman ng ating idol na Jojo. Na hindi na pala, na may sakit daw pala. Itong bulging ninyo dyan. Ako naman, na malapit kayo dyan, guys. Kayo ang dapat umaksyon dyan. Kung ang mga media ay wala nang kaalam-alam about dyan. Naku, guys, kayo. Magreklamo kayo kasi pinapasahod natin yan. Alamin nyo talaga kung totoo ang sinasabi ng ating idol na Jojo na hindi na pala, na may sakit pala talagang ganyan. Naku, hindi tayo pwedeng magpapasahod sa mga hindi na nagagampanan ang trabaho. Sayang yung pinapasahod natin, guys. Hayaan nyo na si bulging na marami ng mga pera yan dyan. Di ba? Hayaan yung sariling pera nilang ilabas at hindi lang maraming pera, is marami yung mga mayroong mga mapagkukuhanan ng pera na yan para matustusan at madugtungan ang buhay niyan. Hindi tayo ang magdudugtong ng buhay niyan, kasi marami na siyang mga makukuhang kung ano-ano dyan, na mayroong mga insurance na kung ano-ano. Hindi na tayo ang dapat pang umunawa sa ganyan. Kailangan natin nang mapagsisilbihan tayo sa ating bayan. Na hindi na
kung totoo yung sakit na yan, naku guys, magsasahod tayo ng isang taong hindi na magagampanan ang kanyang trabaho. Yan lang masasabi ko. Guys, kayo na ang bahala dyan guys, ha? Hindi yun tayo itutulog-tulog lang palagi. Dapat tayo ay nagrereklamo. Tignan nyo ang ating Kuya Baste. Oh, hindi siya nagpatalo. Kaya ayan, nalaman natin lahat. O kaya, nahubaran natin si ating nila. Oh. Dapat ganyan, sabi ni, di ba yan ang tinanim sa utak natin ni Tatay Digong, na kapag may katwiran, ipaglaban mo. At kapag alam mong nasa tama ka, ipaglaban mo. O ipaglaban nyo ang inyong karapatan dyan, guys. O, magreklamo kayo. Tanungin ko kayo kung ano ang dapat gawin dyan sa mga buljing na yan, na hindi nadispalanghado na at hindi na siya healthy dyan para siya ay makapagtrabaho at magampanan ang kanyang mga tungkulin dyan, guys. Dahil sa sakit na yan, hindi ka na basta may sakit na, hindi na siguro siya dyan pwede. Hindi na siya karapat-dapat dyan, guys. Kailangan na nung active na tao dyan, kasi hindi basta-basta ang pwesto yung hawak niya na yan. Paano kung tutulog-tulog siya dyan, kung ano na nangyayari dyan sa ating bayan, hindi niya pa alam. Naku guys, kayo ang mag-action dyan, guys. Kayo na lang ang bahalang mag-isip kung paano nyo maa-aksyonan yan. Kasi, yan ang sinabi sa atin ni Tatay Digong, na ipaglaban natin ang mga tama. Sige. Thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. At tapos na yung nilalaban ng inyong lola. Pag iyon ay nakita ng inyong Tatay Digong Tabais, mapapagalitan na talaga tayo. Babawian tayo ng cellphone, guys. Kaya ganyan na lang. Kaya ganyan na lang talaga, guys, ha. Huwag kayong bibitaw. Subaybayan natin ang mga sinasabi. Ako'y nag-follow ako kay hinanap ko pa talaga hinahanap ko siya doon sa YouTube. Wala siya doon. Talagang hinanap ko pa talaga ang ating Kuya Baste para lang ako yung makapagsubaybay sa kung ano ang mga sasabihin niya at kung ano mangyayari sa mga ating sa ating kung ano ang mga ganap ang lumita yung boses ng lola nyo. kung ano yung magiging mga kaganapang ganap. Yan, liwa-liwanag naman kasi ano ba nangyayari sa atin naman kasing dito ako nadidistract pa sa ating sa ating studio. Studyong walang kundi bed lang naman. Sige na guys, thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. Huwag kayong pauuto sa mga nagpapanggap na lobo. Lobo? Balon? Hindi, may lobo, guys. Alam nyo na yung kung anong lobo na yun. Huwag kayong magpapalin lang sa mga lobong nagkalat dyan, guys. Yan ang tandaan nyo. Pag gagamitin natin ang ating isip na binigay sa atin ng Lord. At napapatunayan na natin na ginaguide sila ni Lord para tayo ay magkaroon at para sila ay mahubaranan ng tuluyan talaga, guys. Ganyan. Sa sobrang iba yung paghahangad niya siguro sa interview na yon. Bumalik sa kanila ng bumalik sa kanila yung kanilang tingnan nyo yan. Mukhang gustong lamangan ang ating Kuya Baste. Ayun, siya ang nahubaran. Thank you for watching. God bless you all. Mahal kayong lahat, guys. Mahal kayong lahat ng lola nyong madaldal. Thank you sa mga nagwa-watch. Thank you sa mga nag-follow sa inyong lolang madaldal. Thank you sa mga lahat ng nagko-comment, negative man ito, or positive. Mahal ko kayong lahat. Huwag nyo naman mumurahin ang lola nyo. At huwag nyo patutulugin. Sabihin nyo naman, tumatulog ka na lang, lola. Paano na kayo magkakaroon ng video? Sinabi ko na yun sa video. Thank you. I love you. God bless you all. God bless you all.